Ayan, maganda takbo ka moto. Ayan, welcome back ulit sa aking channel. Ngayon ka moto, ang pinaka-episode natin, ang tutorial natin sa inyo ay ayan ka moto, balay dito sa Suzuki SkyDrive. Ayan, magpapalit tayo ng signal light switch. Ayan. Ito ka moto. Hindi siya genuine, mukha lang siyang genuine. Ayan, madaming ganitong klase ka moto. Sa packaging niya, kala mo original. So, ang pinaka-the best niyan, bibili kayo mismo sa Suzuki na outlet o yung mismong dealer ng Suzuki. Like, tulad ng Suzuki SkyDrive, kung saan kayo bumili, o yung pinakamalapit sa inyong Suzuki na motorcycle dealer, doon kayo bibili para at least masigurado nyo na genuine at original ang mabibili nyo. Kasi ito ka moto, ang presyo nito, balik kinambas ko na, nasa 180 plus lang. So ito, nabili ito sa labas, sa shop, motorcycle shop, 170 against dun sa genuine. Ang kaiba lang kasi, kaya nakakabili tayo o napapabili tayo sa mga motor shop, although syempre kailangan din naman natin yan, ay pag bumili tayo mismo sa motorcycle shop, sa mga dealer na mismo ng Suzuki, at bibili natin ang genuine or original, ay kailangan natin, pag mga ganito mga parts, ay kailangan natin maghintay at kailangan mag-order. By order siya, so on the spot, kung wala silang stock, talagang maghihintay ka. So yun ang kaibahan. So kung kailangan mo na. Pero pag mga ganitong signal switch, makakapaghintay ito ka moto, di tulad ng ibang parts, lalo naman kung di ka pa nakapag bubukas ng ng motor, ng makina, ay pwede kang bumili muna or magtanong para at least bago ka magbukas, mabili mo na siya. Lalo kung hindi naman ganun kasiselan. Tulad itong signal light switch natin, pero susubukan natin ito ikabit. Sana gumana. Ito kamoto, ito yung pinaka part 2 natin kasi ito, naging issue nito dun sa una kong vlog ay nagkaroon talaga, busted na yung pinaka flashing relay niya, kaya hindi na gumagana. So ang ginawa natin dun sa signal light switch niya nitong Suzuki ay nilinis natin at napagana naman natin, kaya lang kalaunan ay nawala, nagloloko ulit. So, nag-decide kami na kailangan talaga palitan na kan dahil siguro 8 years mahigit. So, ito, moto, mahaba-haba na kan yung pinakaano niya na serbisyo. So, kailangan din na kan palitan syempre. So, ibig sabihin, ang mga original talaga, ganun kahaba ang inaabot. Gawin mo 8 years, hindi ang biro moto sa isang ganito kaliit na signal light switch. Ayan. Ito ka moto, nakabalot pa siya. Bubuksan na natin kasi hindi na natin ito sasauli. Ayan, left and right signal light switch. Ayan. Kaparas naman siya nung rotating na baka natin yan kapag nabaklas natin. Ayan. Yan ka mo to, babaklasin ko lang. Buksan natin yung yung ito sa may panel niya, baka makita natin yung kabuuan ng signal light switch. Ayan, pero bago lahat, syempre ka mo to, code of the vlog muna tayo. 1, 2, 3, come on!
Ayan, compare natin. Ito yung bago. Ito yung luma. Na original. Ayan, original pa to. Mag-stock. Ayan, ito yung stock. Kaso talagang binuksan ko na to, nilinisan ko. Gumana siya pero talagang maluluwag na yung ayan, yung mga pin niya masyado nang naglulus yan. Kaya minsan di gumagana. Ayan. Ayan, subukan natin to kung pwede ba. Ayan, kakas naman. Ayan, check natin kung gagana ba. Yan nagsisimula yung hindi gumagana dahil masyado ng malikabok. Yeah, plug in lang naman kamoto. Yan, ganito yung posisyon niya. Yan, sinasabi ko. Ito boy. Medyo mataba siya. Haha. Ayan, problema ka mo to. Kala mo pa kaya siya. Yeah, ito yung sinasabing pag aftermarket. Kala mo pa kaya, pero mas mataba siya dito. Ayan, dito bukol na siya. Bumabangga sa kanto. Ayan. So, syempre, wala tayo ibang mabibilihan kasi talagang ito by order. Check natin kung kaya bang halutin. Huwag mong subukan. Yan. Okay naman pala. Hey, that's pretty good. Actually naman, ayan, check natin kung gagana ba. Yan kamoto, paandar natin. Natin. Yan natin. Then, okay, gumagana na. Left. And right. And left. Ayan kamoto. Nag-iisa? Check natin sa likod. Ayan kamoto, dito yung kaliwa. Ayan, sa kanan naman. Ayan, sa ulihan, check natin. Ayan kamoto, dito yung kanan niya. Ayan. So, okay naman. Kaliwa, check ulit natin. Ayan. So, goods naman. Talagang, ano talaga kamoto, pinaka naging problema lang is yung switch niya dahil sa tagal na ka ng serbisyo, mahaba na sa 8 years yan. So, talagang sulit na. So, mga ganito kamoto mga issue na talagang matagal na ka naman ang pyesa, subukan nyo linisin at kapag di umubra ka dahil matagal na ay pwede nang palitan dahil sa haba na ng serbisyo, sulit na ang perang nabili nyo. Ayan kamoto, ganyan lang po ang pag-troubleshoot ng signal light
pwede nyo i-troubleshoot muna ang flasher relay niya, kung talaga bang ano na, busted na. Meron akong tutorial ng Kamoto kung paano mag-troubleshoot na kahit wala kayong kahit wala kayong test light, pwede yung Kamoto, basta mayroon na kayong pinaka-extra na paglalagyan o paglilipatan ng mismong flasher relay, try nyo sa ibang motor. Kasi ang pinaka diferensya ng kapag busted na or talagang sira ng isang flasher relay ay mahina na yung niya, yung ilaw niya. At the same time, hindi na siya nagbi-blink ng ganong kabilis. So mabagal yung blink niya. At the same time, mahina na yung pinaka input, yung output ng kuryente o yung pinaka ilaw niya, mahina na rin yan. So yun yung mga difference Kamoto. Kung wala naman talaga sa flasher relay, ayan, pwede yung chicken yung ginawa natin nung una. Nilinis lang natin yung pinaka-stock. Kaya lang, sabi ko nga, kung mahaba na ang serbisyo at talaga nagloloko na siya, pwede nyo yung palitan ng bago, aftermarket man yun or genuine. Mas importante, mapalitan nyo kung ano nga yung pinaka-available na piyesa na malapit sa inyo. Pero ang pinaka-recommended natin, syempre, ay kailangan, pag mga ganitong mga parts, para at least maulit yung 8 years na paggamit, ay original at genuine ang bibilin yung mga pyesa sa inyong mga motor, para sulit naman at talagang walang back job, hindi kayo magsisisi kung hindi lugi sa pera kapag mga genuine. Kasi syempre, lalo pag mga ganitong motor natin, syempre branded naman, branded. Ayan Kamoto. Ayan, at sana nabigyan ko kayo ng konting idea. Salamat sa panonood Kamoto. And God bless. Ito Kamoto, kapag nagbukas kayo dito sa part na to, ito, lagyan nyo na ka ng gear oil itong pinaka natin, speedometer cable natin. Ayan. Lagyan nyo na rin yan, kasi minsan lang yan magbukas tayo dito sa mismong panel assembly. Ayan, sa panel. So yan, yung pinaka-maintenance kasi niyan, kailangan lagi siyang may langis yung pinaka-cable niya sa loob para iwas putol. Ayan, pwede nyo yan, ayan, lagyan once na nagbubukas kayo dito sa parting panel. Ayan, ayan, kumbaga yun na yung kasama sa mga natin, para at least dagdag natin yan sa yung pinaka-tipid na trabaho. Ayan, isama na natin. Since nag-maintenance naman talaga tayo, ayan. Hanggat kaya nyong abutin at isama nyo na para isang trabaho na lang.